Isa sa mahalagang ipinagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo ay ang Idil Adha o kilala din bilang Feast of Sacrifice dahil sa kahalagahan ng sakripisyo sa relihiyon ng Islam. Tama ka dyan, Joshua. At para bigyan nga tayo ng mahalagang kaalaman, patungkol dyan ay makakapanayan po natin ang Executive Assistant ng Office of the Secretary ng National Commission on Muslim Filipinos na si Mr. Rafi Usman. Good morning po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Sir Rafi. Good morning, everyone. Rise and shine. Yes. Sir Rafi, simulan natin sa gusto po namin malaman kung ano po ba ang pinakamahalagang bahagi ng Idil Adha para sa ating mga kapatid na Muslim. Alright. Unang-una, usually ang pinakamahalagang bagay na nasa Idil Adha ay yung mga kapatid natin Muslim na nagsasagawa ng ritual ng Hajj ngayon na nasa Mecca. Sila yung mga unang-una because of the series of rituals. The Idil Adha is actually the pinnacle of the ritual days kung saan nagsasakripisyo sila ng animal, ng mga hayop na for sacrifice as part of their ritual, no? Para doon sa mga Muslim na nasa Makkah ngayon. Para naman sa mga hindi nakalahok ng Hajj season, ang ginagawa naman nila is they are celebrating it in their own places with communal prayers, and at the same time they are slaughtering, cows, sheep, goat, or camel kung meron man, as part of their ritual and main activities sa Idil Adha din. Mr. Rafi, sa Meiji po ito, paano naman po ipinagdiriwang ang Idil Adha at ano po yung kahalagahan nito sa pananampalataya ng ating mga kapatid na Muslim? Very good. It's a good question po, ma'am. No? Para sa kaalaman ng lahat, Idil Adha is a manifestation, no, of the prophetic practice of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, celebrating the importance of sacrifice, the importance of devotion to God, the importance of showing respect to the command of God, and love to other people as well. No, Idil Adha is actually the emblem of Idil Adha is actually the devotion of the Prophet, specifically the name of the Prophet Abraham in the Islamic tradition as well as implemented and practiced by the last prophet of Islam, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shows that the importance of really devotion to the command and the lesson from God. Yun yung main lesson usually na nakikita natin in celebration of Eid al-Adha. Sir Rafi, yes, balikan ko lang ng konti yung sinabi mo kanina dun sa slaughtering of animals for sacrifice. Tama po, no? Hindi po ito yung karaniwang pagkatay sa mga hayop. Meron pong sariling pamamaraan ng ating mga kapatid na Muslim. Yung sinasabi nila mas humane way. Tama po ba? Yes, definitely. All the slaughtering process in Islamic as it is considered as halal sa due process ng slaughtering, from the selection of animals, from the condition of the animals, and how it is processed, how it is slaughtered, and post-processing ng animal natin. It is all based on Islamic practice, no, to make it halal. Ang pinaka-highlight doon ng slaughtering is yung care ng animal, no. We select properly. Halimbawa sa Idil Adha, there are age requirements ng mga animals. Hindi pwedeng masyadong maliit. Hindi pwedeng to sacrifice yung mga may kapansanang animal. Okay. Hindi pwede yung mga age na mababa dun sa minimum requirement ng animal as part of the due process, no? As part of the humane slaughtering or sacrifice natin sa Idil Adha. Mr. Rafi, ano naman po yung mga hakbang na maaari nating gawin upang mas maintindihan po, no, o maipakita ang paggalang sa kahalagahan ng Idil Adha sa ating komunidad? Alright, this is important para sa mga Muslim, at the same time para sa mga kapatid nating hindi Muslim. Unang-una, yung
pagtatanong po ng mga impormasyon tulad nito, it's a very good initiative para sa mga kaibigan natin, kapamilya, relative, at para sa mga komunidad naman. Available yung mga information po about Eid al-Adha, about Muslim activities related to this. They need to see and properly read about this informations po, no? And please, huwag silang mahiyang magtanong sa mga kapatid nating Muslim na about this information, about this event. It is because it's nagiging simula siya ng conversation, ng dialogue kapag may mga ganitong usapan, which is a very good venue for dialogue, for interfaith, for kapatiran nga in terms of this event po, inshallah. Sir Rafi, panghuli na lamang po, meron po ba tayong maikling mensahe sa publiko patungkol po dito sa ating pinagdiriwang na Eid al-Adha? Alright, actually this is the second day of Eid al-Adha. We are still celebrating it until the third day of this month. Unang-una, maraming salamat and we congratulate all the Muslims doing their rituals in Mecca in Saudi Arabia. May all your rituals and activities be blessed by Allah. And congratulations para sa mga gumagawa ng rituals ngayon. Para sa mga kapatid nating Muslim at saka sa community natin sa Philippines, we congratulate your Eid al-Adha. At the same time, para sa mga kapatid natin, non-Muslims, celebrate with us with your prayers, safety ng kapatid natin Muslim, and please pray for everyone's safety and unity of our community po. Be open. We are open and we want to communicate our faith to everyone in the Philippines and outside the Philippines as well. And please be with us in celebrating all the Muslim activities as well. We are open po for everyone, inshallah. Alright, maraming salamat po Mr. Rafi Usman sa pagbibigay sa amin ng mahalagang impormasyon patungkol po sa Eid al-Adha. Muli po, good morning po. Good morning, everyone.